نور يجدد في المدى. Ya Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo. Ipatuloy lang natin ang tafsir patungkol ito sa Suratul Dariyat, kung saan umabot na tayo sa verse 20. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sa kalupaan ay mga tanda o kaya ay mga tanda para sa mga nakakatiyak. Tingnan nyo mga kapatid, sa kalupaan ay mga tanda. Lahat ng nakikita natin mga kapatid dito sa lupa, tanda yan na mayroong Panginoon. Tanda yan. Ang iba kasi nagsasabi, kailangan padalhan talaga ako ng Diyos ng tanda para maramdaman ko ang kanyang present. Subhanallah. Sa dami ng tanda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo, pinakita sa iyo lahat, kung mga karagatan, mga kabundukan, ang mga halaman, hangin, lahat mga kapatid, mga tanda, at ang nakakaunawa lang ang mga taong nakakatiyak. Allahu Akbar. Sana po kasali tayo dyan sa mga muqinin, nakakatiyak. Kasi kapag mayroon ka ng katiyakan sa Diyos, hindi ka magdududay. Hindi ka mag-aalinlangan. Tingnan nyo sa balita, nakakalungkot. Lumabas siya sa Islam. Tapos namatay siya bilang isang kafir. Isang mapagtakwil. Kasi nga, kung iisipin mo mga kapatid, ang lahat ng mga tanda dito ng Diyos, magkakaroon ka sana ng katiyakan na nakakatiyak ka na, hindi ka na magdududa sa iyong pananampalataya. Kaya ang mga nakakatiyak, yun lang ang nahulubos ng nakakaunawa. Kasi nga kapag hindi ka tiyak, hindi mo talaga masabi na ito ay mula sa Diyos. Ito tanda ng Diyos, subhanallah. Kaya pasalamat talaga tayo sa Islam. Pasalamat tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinagkalooban tayo ng katiyakan, ng yakin, ng tinatawag natin sa Arabic yakin. O kaya mga doer nito, mga muqin. Mga muqinin, kung plural pa, muqinun. Kaya ang mga lil muqinin dito mga kapatid, yun nakakatiyak sila. Buong-buo ang kanilang pagpapasya. Nanindigan na sila sa katotohanan na ito ay mga tanda ng Diyos, na merong karunungan ang Diyos, na merong kaalaman ang Diyos. Ganon ang kanyang kadakilaan at kayang-kaya niyang gawin ang kanyang mga iniisip. Kung nais ng Diyos ay maging at magiging kun fayakun. Allahu Akbar. Ganon po ang ating mahal na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga tanda, ayat. Tapos sabi pa, lahat ng binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa kabundukan, sa kalupaan, lahat makikita sa mundo. Sabi niya dito, kadugtong nito, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allahu Akbar. Sabi niya, at gayon din sa inyong mga sarili, bakit kaya hindi ninyo napapansin? Subhanallah, ang sarili natin, di ba natin napapansin yan? Na napaka-perfectong pagkagawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit ilong lang nga, tingnan yung ilong, ang butas sa baba, napaka-perfecto. Kasi kung ang ilong mo nasa taas, kung isip-isipin mo, ay talagang hindi ka normal Kasi nga kapag umulan, mababasa, mapupuno, hindi ka na makahinga. Kaya dahil doon mga kapatid, kahit tenga mo, tenga, o ang ngipin mo, tingnan mo ngipin mo. Kung ang ngipin mo pataas lahat, ano na nang mangyayari sa ngipin mo?
Kaya ang baba niya perpekto pababa, ang sa baba naman pataas. Allahu Akbar. Ganun na ganun ang pagkalikha ng Allah. Kaya bakit hindi ninyo napapansin yan? Afala tubsirun? Nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Ay, kaya bakit kaya hindi ninyo napapansin? Ang nakakapansin lang mga kapatid, yun lang ang mayroong katiyakan sa puso niya. Na si Allah ang tagapaglikha. Kasi nga kapag hindi mo alam yan, Allah musta'an, ano na lang mangyayari sa iyo? Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala pinapaalalahanan po tayo na magmuni-muni, mag-isip, gamitin ang ating mga pananaw, gamitin ang ating mga mata. Kaya ayun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos kadugtong dito, isa sa mga nagpapalakas sana ng ating pananampalataya kung gamitin lang natin ang ating pag-iisip. Sabi niya, afis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allahu Akbar. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sa kalangitan ang inyong biyaya. Tingnan, at sa kalangitan. Ang tinutukoy dito mga kapatid ay ang tinatawag natin na ulan. Ulan. Kasi dati mahirap ang buhay. Wala naman silang patubig katulad natin ngayon. Kumukuha tayo sa ilalim. Dati umaasa lang ang mga tao sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, pinapaalalahanan po tayo ulit. Kung walang ulan ay talagang magtagtuyot. Tignan nyo kapag may El Nino, tinatawag natin El Nino, subhanallah. Patikim lang yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming namamatay na mga halaman. Ang iyong puhunan malulustang. Wala, maraming mamamatay mga kapatid kapag hinawakan ng Allah ang kanyang ulan. Kaya kung biyaya pala ng Allah, pasalamatan natin ang tagapagbiyaya. Ganun lang yan eh. Kapag may biyaya, kapag pasalamatan mo talaga ang tagapagbiyaya. Kasi nga, pinapaalalahanan tayo ng Allah, wafis samai rizqukum wa ma tu'adun. At anumang ipinangangako sa inyo. Ibig sabihin dito ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipinangangako ng mga kabilang buhay, mga maliligayang tanawin doon sa paraiso, mga ipinangangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam naman natin ang Allah kapag mangako ay tuto pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Susundin niya ang kanyang sasabihin. Hindi katulad sa mga tao nangangako, ipapako na naman. Kaya Allahu Akbar mga kapatid na. Tapos dito sa sinabi ng Allah, kadugtong dito, sabi niya, Afarabbis samai wal ard innahu lahakkum mithla ma annakum tantiqun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, sabi niya, kaya't sumpa man sa Panginoon ng langit at lupa. At alam naman natin ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag manunumpa yan, ay may irong kasunod na salita. Para magiging malakas ang sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumamit siya ng panunumpa. Sabi niya, sumpa man sa Panginoon ng langit at lupa. Siyempre kapag nanumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa Panginoon, ibig sabihin siya yan, tinutukoy yan. Hindi ibang Panginoon, hindi tayo mga Christian mga kapatid. Kung tayo magsalita tayo, kung sinasabi mo na may tinutukoy dito, ang Allah mo, sarili niya, Panginoon ng langit at lupa. Tunay na ito ay talagang totoo, kagaya sa anumang inyong mga binibigkas. Kaya ganun ang panunumpa. Kasi totoo naman talaga ang mga sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa una. Totoo yun. Kaya gumamit siya ng panunumpa para pangpalakas ng kanyang dating sa kanyang mga sinasabi. Ganun kasi mga magagaling mananalita, mga kapatid.
mga makata kung sa atin pa, mga makata, magaling sila sa pamamaraan ng pananalita para maging mabigat ang kanilang mga pinagsasabi. Kaya ang Quran, ganun na ganun din ang estilo. Ang estilo kung saan ang mga salita na magiging merong halaga, na meron siyang timbang, na dapat mong pakinggan, na dapat pumasok sa iyong puso. Allahu Akbar. Kaya sumpa man, yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Panginoon ng langit at lupa. Alhamdulillah, tayo mga Muslim tayo. Naunawaan natin to. Ang Panginoon ng langit, si Allah yun. Hindi yun na si Allah nanunumpa sa ibang Diyos pa. Tayo nanunumpa. Ano yung tinutukoy dito Gusto niya dakilain ang sarili niya na siya naman talaga ang Panginoon ng langit at lupa. Wala namang nagdududa dyan. Kaya dahil doon sa panunumpa na ito ay talagang totoo. Allahu Akbar. Word pa lang na tunay na ito ay talagang totoo. Sunod-sunod na pampalakas ng mga salita. Kaya ang Quran, mga kapatid, ito isa sa mga huwaran ng pamamaraan ng pananalita. Kasi nga gumagamit siya ng mga wording na mga mabibigat. Sa Arabic pa, yun ang mga tinatawag natin ng mga taakidat, pampalakas ng mga pananalita. Kasi may bigat talagang sinabi ng Allah. Katulad sa anumang inyong mga binibigkas. Word dito, ibig sabihin dito, ang mga salita ng mga tao, mas dito, kagaya Kasi ang iba, magsasalita yan sila, ganito totoo. Mas lalo ng Quran, mga kapatid, lalo ng salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay napaka-totoong salita. Hak. Lahak. Totoo, talagang totoo. Tapos, ang dito, kasi ang talata na ito, meron siyang kinutukoy dito Ang kinutukoy niya, ang mga matakutin ay mapaparaiso. Lahat yun. Ang paraiso, magkagatimpala, ay totoo ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, nagkwento ulit si Allah subhanahu wa ta'ala dito. Sabi niya, hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, dumating ba sa iyo ang kwento hinggil sa mga bisita ni Ibrahim na mararangal? Dito na naman, ibang paksa na naman dito, mga kapatid. Kwento ito ni Propeta Ibrahim at kanyang mga bisita. Ang mga bisita tinutukoy dito, ang mga anghel. 3 anghel. Ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, si Mikail, si Israfil, at si Jibril. Ngayon, ang 3 anghel na bumisita kay Propeta Ibrahim. At ang mga bisita niya, ang mga anghel, si Jibril, si Mikail, at si Israfil, ay nagpakatawang tao. Yun pala, mga kapatid, ang papakatawang tao, anghel, hindi Diyos. Kasi sa Bible, Diyos yun ang nagbumisita kay Ibrahim. Subhanallah, tayo alhamdulillah mga Muslim tayo, hindi tayo nagpapauto kagad. Ang nagbumisita, anghel, nagpakatawang tao. Kaya kay Ibrahim sa time niya, bumisita ang mga anghel. Tapos nakipag-usap sa kanya. Kaya ang unang pagpasok, sabi dito sa Quran, ang kwento na ito, marami itong may mga kwento rin sa ibang talata. Pero dito sa Surah Dariyat, binanggit din dito. Sabi dito, nang pumasok sila sa kanya, iddakhalu alayhi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Nang pumasok sila sa kanya, kaya sila nagsabi, kaya sila ay nagsabi. Sabi niya, kapayapaan. Ayun ang sinabi pa lang ng mga anghel. Nag-ano sila, kung ano pa, nagsalamu alaikum sila. Nagsalamu alaikum, kapayapaan, nagbati sila ng salamu alaikum. Kanyang sinabi, kapayapaan sa mga pangkat na hindi kilala. Kaya mga
kaumun munkarun. Hindi sila kilala ang mga bisita niyon. Ganun na ganun mga tao dati mga kapatid. Kapag may bisita sila, tinatanggap nila kahit hindi nila kilala. Ganun ang mga katulad kay Ibrahim. Tinanggap niya kahit niya kilala, tinanggap niya pa rin ang mga 3 bisita na yun. Kaya ginawa niya sa pagiging mapagbigay talaga si Ibrahim. Tingnan niyo isa sa mga pagbigay niya. Faraga ila ahlihi fajaa bi ijlin samin. Sabi dito, kaya tumungo siya sa kanyang pamilya at saka nagdala ng matabang guya. Dito sa na ito, isa sa mga pagiging papagbigay ni Prophet Ibrahim, ang bisita niya, naghain siya ng matabang guya. Ang guya po mga kapatid, tinatawag natin tong batang baka. Yun ang tinatawag ng batang baka, tawag diyan guya kung sa Tagalog pa. Kung sa Arabic pa, ijil. Binigyan sila na. Kasi nga ang batang guya, ang batang baka, malambot ang laman. Kapag lulutuin, madaling maluto. Ako nga nakatikim niya, sabi ko, ganito pala ang guya. Kaya pala mahal. Kasi nga malambot, masarap. Kaya tingnan nyo kung mong presyo ng guya, mas mahal ang guya kaysa may edad na karne. Mga nakatay na, matatanda na, may na yun, makunat na. Hindi siya masarap. Kasi lulutuin mo ng pakuluan, pero ang guya, madali lang siyang maluto. Kaya subhana kung napakatindi mga kapatid. Tapos pang ginawa niya? Fakarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. At inahain ito sa kanila. Sinabi niya, bakit hindi kayo kumakain? Doon nagtaka kung pa siya ang nag-host. Nabinigyan ng pagkain, hindi nagulat siya. Siyempre masasarap na pagkain niya dati. Guya. Tapos hindi kumakain ang kanyang mga bisita. Subhanallah. Kaya nagtaka talaga si Ibrahim. Kaya nagtanong siya, ba hindi kayo kumakain? Sabi niya, ala ta'kulun? Bakit hindi kayo kumakain? Sabi. Kaya dahil doon, fa'awjasa minhum khifa. Aqalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim. Sinabi dito kaya may kanyang nadama ang pagkatakot mula sa kanilang sinabi, huwag ka nang matakot. At binalitaan pa nila siya hinggil sa lalaking anak na maalam. Kaya yun palang purpose nila, hindi makikain. Ang purpose pala nila doon ay magdala ng balita. Ibig sabihin, hindi tao yun. Ang mga anghel hindi kumakain ng ating pagkain. Ang kanilang dala ay magandang balita. Kasi magkakaroon siya ng anak na lalaki. Na pangalan niya si Ishak. Kasi yung kasama niya dito ay si Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga natin Inshallah sana dugtungan na lang natin sa sunod to kasi medyo hapos kami sa oras. Salamat sa pakikinig nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.